Malakas ang hinala ng netizens na para kay Pasig City Mayor Vico Sotto ang mga makahulugang salitang binitiwan ni Corina Sanchez Roxas sa magkasunod na araw ng agenda. Ang agenda ay ang news program ni Corina, Pinky Webb at Willard Cheng sa Bilyonaryo Channel. Sa September 1, 2025 episode ng agenda, binati ni Pinky at Corina ang kanilang co-anchor na si Willard Cheng dahil sa matatanggap nitong parangal, ang Asia's Modern Hero for Integrity. Yan ang maganda, integrity. Reaction ni Corina tungkol sa parangal na igagawad kay Willard. Sinundan ito ng veteran broadcaster ng malaman na komento. Yung evidence backed by research kasi importante yon lalo ngayon na maraming nag-iimbestigahan. Ang pinaka-importante, I think, to back up what you're saying as credible is you have evidence before you talk. Right? Ang hirap yung magsasabi ka lang pero wala kang ebidensya. So, kailangan yung integridad din nila, gwardiyado nila that way. Kailangan may resibo ka bago ka magsalita. Noong Setyembre 2 Martes, si Heart Evangelista naman ang sentro ng talakayan ni Corina, Pinky at Willard. Ito ay may kinalaman sa influencers na isinasangkot ang pangalan sa kontrobersya ng government projects tulad ng flood control dahil mga kamag-anak sila ng mga politiko at mga kontratista. Pahayag ni Corina tungkol sa issue. Totoo naman yun, si Heart matagal na ganoon. Fashionista talaga siya. Pero ngayon kasi, uso yung nagsasabi ng kung ano-anong akusasyon pero walang ebidensya. Siguro, dito kaya Heart, in fairness to her, this guy has to prove that there is basis to even investigate Heart, diba? Bakit kailangan niyang patunayan yon? May sile-in naman yung asawa niya? Ang tinutukoy na Corina na asawa ni Heart ay si Senator Chis Escudero. Ang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ay isang dokumento na isinusumite ng government officials at workers. Ibinigay na halimbawa ni Corina si Leyte 4th District Representative Richard Gomez na nagkaroon ng issue sa mga miyembro ng media dahil sa paratang ng actor-politician na may media spin laban sa kanya, saad ni Corina. Pero lahat ng bagay kailangan pinatutunayan. Uso nga ngayon yung foot and mouth disease, di ba? Yung foot and mouth disease, yung mga tipong nangyari kay Congressman, yung pogi, Richard Gomez, he apologized. So, saludo po kami sa inyo, Congressman Richard Gomez, na nabigla lang daw siya, hindi ba? That is integrity for me if you can accept that you made a mistake. Because kapag sinabi mo, kailangan mapanindigan mo at higit sa lahat, mapatunayan mo. Pagsang-ayon ni Pinky Webb, tama naman, he owned up to the mistake. Pero next time din kasi, kapag humihingi ang media ng komento sa'yo, sagutin niya ng, sabi nga, either you say no comment or wag mo na lang sagutin. Mariing dinugtungan ni Corina ang pahayag ni Pinky. Sabi niya, hinihingi yung panig lang niya pero ang sabi niya, bayaran daw silang media lahat. But I think it's very important na he owned up to it and isa siyang tunay na lalaki. Walang binanggit na pangalan si Corina pero nagkaroon ng impresyon ang mga nakapanood sa agenda na pasaring para kay Mayor Vico ang sinabi niya. Ito ay dahil sa controversial na Facebook post ng alkalde ng Pasig City noong Agosto 21, 2025. Nakaranas ng mga batikos at paghuhusga sina Corina at Julius Babao dahil sa social media post ni Sotto tungkol sa magkahiwalay na panayam nila sa mag-asawang Sara at Curly Discaya. Hindi nagbanggit ng pangalan si Sotto pero ginamit niya ang mga larawan ng panayam ni Julius at Corina sa mga Discaya sa kanyang pinag-usapang Facebook post. Nakasaad sa Facebook post ni Mayor Vico. With these interviews again going viral, let's look at it from a different angle. Bago tanggapin ng mga kilalang journalists ang alok para mag-interview ng contractor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, uy teka, ba't kaya handa to magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin? I know for a fact that there are many good, honest people in media who are disappointed, if not angered, at practices like this which undermine the integrity of their profession. In this case, maybe they didn't do anything technically illegal, but at the very least it should be considered shameful and violative of the spirit of their code of ethics. Pwede silang magtago sa gray areas. Hindi naman journalism ito, more of lifestyle lang. Kailangan kasi ng sponsor. Pero, wag na tayong maglokohan. They rose to national prominence as broadcast journalists, news personalities. Puhunan dapat nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong kalakaran, ito rin ang reputasyon at kredibilidad na pinahihiram nila sa mga corrupt kapalit ng pera. Let's remember that corruption is systemic. It permeates into every sector of society, not just government. But we can slowly but surely break this cycle if more and more of us consistently do our part.
Wherever we are and whatever our position may be, one step at a time. Not an exact figure pero alam nyo na. Thank you for watching. Manatiling updated, i-click ang subscribe button at notification bell.